Sabi ng makapangyarihang Diyos. Ginugugol ng tao ang buhay nila sa paghahanap ng salapi at katanyagan. Mahigpit silang kumakapit sa mga dayaming ito. Iniisip na ang mga ito ang tanging paraan ng suporta, na para bang mayroon sila nito ay maaari silang patuloy na mabuhay, na maaari rin silang malibre sa kamatayan. Subalit kung malapit na silang mamatay, doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo ang mga bagay na ito sa kanila. Kung gaano sila kahina sa harap ng kamatayan, kung gaano sila kadaling mabasag, kung gaano sila kalungkot at kung gaano sila kawalang magagawa na walang ibang matatakbuhan. Natatanto nila na ang buhay ay hindi nabibili ng salapi at katanyagan. Nagaano man kayaman ang isang tao o kataas ang posisyon niya, lahat ng tao ay pantay-pantay na mahihirap at walang halaga sa harap ng kamatayan. Natatanto nilang hindi nabibili ng pera ang buhay, na di mabubura ng katanyagan ang kamatayan. Na aliman sa pera o katanyagan ay di makakapagpahaba ng buhay kahit na isang minuto o segundo. Amen. May ilang karanasan ako tungkol sa sinasabi ng Diyos dito. Bago ako naniwala sa Diyos, inakala kong ang pagkakaroon ng pera ang pinakamahalaga at magdadala iyon sa akin ng respeto. Araw-gabi akong nagtatrabaho para kumita ng pera at naging alipin ako nito. Pero nung nagkaroon na ako ng pera, nagka-cancer ako. Muntik ko nang ikamatay iyon. Nang mabasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, nalaman kong hindi tamang landas ng buhay ang paghahangad na kumita, kundi panilin lang ni Satanas para ipahamak at gawin tayong tiwali. Ganito ako natauhan. Nung bata pa ako, mahirap ang pamilya ko at hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Kaya nagbenta ako ng mga pangbakod para sa pag-aaral ko. Minsan nagtatrabaho ako sa bukid at nasugatan ng aking hinliliit. Wala kaming perang pampagamot kaya hindi ito gumaling. Hindi ko pa rin ito kayang lubusang ituwid. Nang ikasal ako, mahirap pa rin kami ng asawa ko. Minamaliit at iniiwasan kami ng mga kaibigan at kamag-anak namin. Nang makita ko ang pagrespeto sa mayayaman at kung gaano kadali nilang natutustusan ang pangangailangan nila, nainggit ako sa kanila. Palaging sinasabi ng mga tao na pera ang nagpapaikot sa mundo. Hindi kalahatan ng pera. Pero kapag wala ito, wala kang magagawa. At sinasabi rin nila ang kasabihang ito. Ang sino mang may salapi ay makapangyarihan. Noon akala ko ay totoo ang lahat ng ito. Na kapag may pera, matutustusan mo ang sarili mo. At nagdadala ito ng respeto sa iyo. Akala ko ang pera ang pinakamahalaga. Nangako ako na kikita ng mas maraming pera. Gusto ko nang umahon mula sa kahirapan at mamuhay rin ng marangya. Kalaunan kinuha kami ng asawa ko para magpatakbo ng kantina sa isang eskwelahan. Daan-daang tao ang kumakain doon araw-araw. Para makatipid kami, isang tauhan lang ang kinuha namin. Nagtatrabaho kami ng asawa ko simula 4:00 ng umaga hanggang hating gabi araw-araw. Nagtatrabaho pa rin ako kahit malala ang sipon ko. Para kumita ng mas malaki, tumanggap rin kami ng mga trabaho sa bukid. Nagtatrabaho kami ng higit sa itinakdang oras para magtanim at mag-ani sa gabi. Dahil araw-gabi kaming nagtatrabaho, madalas akong nakakaramdam ng pagkahilo. Minsan mapapaidlip ako habang naghihiwa ng gulay. At masusugatan ko ang aking mga kamay. Malalagyan ng asin na tubig yung mga sugat. Napakasakit nun. Kahit na sobrang pagod na ako, natutuwa ako sa tuwing nakikita kong tumataas ang kita ko. Pakiramdam ko, sulit ang lahat ng pagod ko. At kapag nakikita ko ang mayayaman sa mararangyan nilang kasuotan na kumakain at nagtatawanan, sinasabi ko sa sarili ko, dapat mas marami pa akong kitain. Akala ko, basta't magsumikap ako sa trabaho, di kalaunan makakasama ako sa antas ng mayayaman. Dahil sa paggamit ng malamig na tubig araw-araw, nagkaroon ako ng malubhang rayuma. Nadeporma ang mga kasukasuan ko. At dahil sa ilang taong pagtatrabaho, nagkaroon ng slip disc ang gulugod ko na nauwi sa bone hyperplasia at sciatica. Nag-utos ang doktor ng operasyon at 3 buwang pananatili sa ospital. Pero ayokong tumigil sa pagkita ng pera kaya tumanggi ako. Kahit 3 araw ay napakatagal na sa akin.
Kaya nagpatuloy ako sa pagtatrabaho araw-gabi. Sa huli, dahil hindi ako nakakakain sa oras at nakakatulog ng sapat, nagkaroon ako ng gastroptosis at gastroenteritis. Nagkaroon din ako ng mga mayoma sa matris, ovarian prolapse, sakit sa puso, myocarditis, at malubhang anemia. Sunod-sunod ang mga naging sakit ko. Talagang hindi ko na makayanan yung sakit at hindi ako makatulog sa gabi. Ilang beses na rin akong umiyak. Di ko alam ang gagawin. Naisip ko tuloy, anong saysay ng mabuhay? Para lang ba igugol natin ang buhay natin sa pagkita ng pera? Wala akong kasagutan. Pakiramdam ko lang, kailangan kong magkaroon ng pera para may marating ako sa lipunan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hanggat nakakatayo ka, kaya mo pa ring magtrabaho. At sa isang iglap, bumalik ako sa paghahanap ng pera. Pero isang araw, pumunta ako sa ospital at na-diagnose ako na may 2 cancer. Early stage ng lung cancer at breast cancer. Nang sabihin nila to sa akin, bigla talaga akong nanghina. Humiga ako sa higaan at umiyak ng ilang oras. Pumunta ako sa ilang klaseng ospital para magpagamot. At nagastos ko halos lahat ng ipon namin. Pero walang nangyari at yung ininom kong gamot ay nagdulot ng pamamaga sa buong katawan ko. Tuwing gabi kapag tahimik na ang lahat, nakahiga ako at nakatanaw sa bintana. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Ginugol ko ang buhay ko sa pagkita ng salapi. At bukod sa hindi ako yumaman, nasira ang kalusugan ko at miserable ang buhay ko. Ano ba ang saysay ng mabuhay sa mundo? Ayoko nang magpakamatay sa pagpupumilit kumita. Pero minahal ng asawa ko ang pera. Sabi niya, hanggat buhay ka, magtrabaho ka lang. Sumama ang loob ko at nadismaya sa kanya. Pero madalas, ramdam kong wala akong magagawa. Nasa 40 pa lang ako noon. Hindi talaga naging masaya ang buhay ko. Hindi ko pa nakikitang ikasal ng anak ko. Hindi ako handang mamatay ng ganon. Gusto ko pang mabuhay. Pero kung walang pera, papaano ako magpapagamot at gagaling? Ang paraan lang ay patuloy na kumita ng pera. Kaya naman, patuloy akong nagtrabaho habang umiinom ako ng gamot. Makalipas ang 1 taon nagbukas ng planta ng ulingan ng asawa ko gamit ang natitira naming ipon. Nung sumunod na taon, nagbukas siya ng planta ng langis. Araw-araw kong pinupuntahan ang 2 planta kahit na may sakit ako. Matapos ang ilang taong pagsusumikap, kumita rin kami ng bahagya. Bumili kami ng bahay, sasakyan at nagtamasa ng magandang material na buhay. Pinuri at hinangaan kami ng aming mga kaibigan at kamag-anak. Nagbago ang katayuan namin sa lipunan. Nagkaroon kami ng bagong pagkakakilanlan. Talagang tuwang-tuwa kami. Sa wakas, ang mga taon ng paghihirap ay tila naging sulit. Pero hindi ito nagtagal. Matapos ang ilang taong pagsusumikap, nag-umpisang bumigay ang katawan ko. Sinabi sa akin ng doktor, masyado nang komplikado ang mga sakit mo. Lahat ng mga organ mo hindi na gumagana ng maayos. Wala na kami magagawa rito. Parang isang sentensya ng kamatayan ng mga salita niya. Hindi ko matanggap ang balitang ito. Uuwi ba ako at maghihintay na lang mamatay? Meron akong pera at tinatamasa ako ang material na buhay. Pero ano pang mga silbi nun? Walang halaga ng pera ang makakasagip sa akin. Totoo yan. Totoo yan. Halos gustuhin ko nang mamatay dahil sa paghihirap. Ano pang magagawa ko? Sa hindi inaasahan, tumingala ako at umiyak. Kalangitan, iligtas mo ako. Hanggang sa ibinahagi sa akin ng kaibigan ko ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Sinabi niya na ang Diyos ay nagkatawang tao sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan. Ipahayag ang katotohanan at ibunyag ang mga misteryo ng buhay. Ibinubunyag niya ang pinagmumulan ng kasamaan sa mundo. Kung bakit ang mga buhay natin ay walang saysay at puno ng paghihirap.
kung saan nanggagaling ang mga sakit, kung kaninong mga kamay nakasalalay ang kapalaran natin. Ano ang magbibigay ng kahulugan sa ating mga buhay at marami pa. Higit pa rito, sinabi niyang sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita niya at pag-unawa sa katotohanan, gagaan ang ating paghihirap. Binasa niya sa akin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Basahin natin ito ngayon. Sige. Anong pinagmumulan ng pagdurusa ng tao mula sa pagsilang, kamatayan at karamdam at katandaan? Anong dahilan para magkaroon ng mga ito ang tao? Wala naman silang ganito nung una silang likhain, hindi ba? Saan kaya nagmula ang mga bagay na ito? Umiral ang mga ito matapos tuksuhin ni Satanas ang tao at naging masama ang kanilang laman. Ang pananakit ng pantaong, laman ang mga hirap at kahungkagan nito at ang napakamiserableng mga problema sa mundo ay dumating lang matapos gawing tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Matapos niyang gawing tiwali ang tao, sinimulan nitong pahirapan sila. Sumasama sila bawat araw. Lalong lumalala ang mga karamdaman nila at ang kanilang pagdurusa ay lalo pang lumala. Nadama nila ang kawalang saysay at trahedya ng mundo na hindi na nila kayang mabuhay roon. At pabawas ng pabawas ang pag-asa para sa ating mundo. Sa gayon ang pagdurusang ito'y ibinagsak ni Satanas sa tao. Amen. Amen. Pagkatapos sinabi ng kaibigan ko sa pagbabahagi, nang gawin tayo ng Diyos, namuhay tayo sa ilalim ng kanyang proteksyon. Malayang namumuhay sa halamanan ng Eden, nang walang kamatayan, karamdaman o mga alalahanin. Pero nang tuksohin at gawing tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, nagtaksil tayo sa Diyos at nawala sa atin ang kanyang proteksyon. Namumuhay tayo sa kapangyarihan ni Satanas at ayon sa mga prinsipyo niya. Nakikipagkompetensya tayo sa isa't isa. Nagsisinungaling at nakikipag-away para sa kasikatan, karangian at katayuan. Dito nga, nagmumula ang karamdaman, paghihirap at pighati sa mga espiritu natin. At ang paghihirap at mga pag-aalalang ito ay nagpaparamdam sa lahat na ang buhay ay masyadong masakit, nakakapagod at mahirap. Nangyayari ito dahil masyadong ginawa tayong tiwali ni Satanas at pinahihirapan niya tayo ng husto. Pero dumating ang Diyos sa mundo sa katawang tao para iligtas tayo. Ipinapahayag niya ang mga katotohanan sa pagkamit natin ng kaligtasan. Kung babasahin at isasabuhay natin ang mga salita ng Diyos ay makukuha natin ang kanyang proteksyon at gabay. Matatanggal ang katiwalian natin at makakamta ng kaligtasan at madadala niya tayo sa huli nating destinasyon. Habang naririnig ko ito, nabuhayan ako ng loob. Ramdam kong pwede akong iligtas ng makapangyarihang Diyos. Kaya't pumayag akong tingnan ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Binigyan niya ako ng kopya ng ang salita'y nagpapakita sa katawang tao. Pagkatapos, araw-araw ko itong binasa at nakipagkita sa mga kapatid ko. Isang araw habang ako'y nagdedebosyon, may napanood akong video ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sama-sama natin itong panoorin. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, anuman ang iyong kinagisnan at anumang paglalakbay ang nasa iyong hinaharap, walang maaring makaligtas sa pagsasaayos at pagkakaayos na inilaan ng langit. At walang sino man ang may kontrol ng kanilang kapalaran, sapagkat siya lamang na namumuno sa lahat ng bagay, ang may kakayahan ng naturang gawain. Mula ng araw na dumating ang pag-iral ng tao, ang Diyos ay naging matatag sa kanyang gawain. Namamahala sa sansinukob at nangangasiwa sa pagbabago at paggalaw ng lahat ng mga bagay. Tulad ng lahat ng mga bagay, tahimik at hindi alintanang tinatanggap ng tao ang sustansya ng katamisan at ng ulan at hamog mula sa Diyos. Tulad ng lahat ng mga bagay, hindi alam ng tao na siya'y namumuhay sa ilalim ng pagsasaayos ng kamay ng Diyos. Ang puso at espiritu ng tao ay tangan ng kamay ng Diyos. At lahat ng buhay ng tao ay nakikita ng mga
mata ng Diyos. Ikaw man ay naniniwala rito o hindi, anuman at lahat ng mga bagay, buhay o patay, ay magpapalipat-lipat, magbabago, manunumbalik, at maglalaho ayon sa mga saloobin ng Diyos. Ganito mamamahala sa lahat ng bagay ang Diyos. Amen. Nang napanood ko ang video na ito, nakita ko na ang Diyos ang lumikha sa atin at siya ang naghahari sa lahat ng bagay. Siya ang nagkakaloob at nagtutusta sa buong sangkatauhan. Ang kapalaran natin, buhay, kamatayan at kaligayahan ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Hindi natin mababago yun sa pagiging abala at pagmamadali. Pero di ko naintindihan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Umasa ako sa sarili kong kalakasan para baguhin ang kapalaran ko at sinusubukan kong yumaman. Pero kahit na kumita ako ng kaunting pera, hindi ako naging masaya. Nagdurusa ang kaluluwa ko at nasira maging ang kalusugan ko. Tama. Noon ko napagtanto, kundi naniniwala at sumasamba sa Diyos ang mga tao at kundi sila sumusunod sa kataas-taasang kapangyarihan niya at kung nilalabanan nila ang tadhana nila dahil sa pagnanasa, sila'y magdurusa ng walang kabuluhan at mapupunta sa impyerno pagkamatay. Noon ko nalaman na ang Diyos lang ang tagapagtaguyod ko. Kaya ipinagdasal at ipinagkatiwala ko sa Kanya ang kalusugan ko. Mabuhay o mamatay man ako, magpapasakop ako sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Madalas akong sumali sa buhay iglesia pagkatapos nun. Nakita ko kung paano basahin ng mga kapatid ang mga salita ng Diyos. Naghahangad na magawa ang tungkulit mapasaya ang Diyos at humanga ako sa kanila. Gusto kong lumaya mula sa dati kong buhay at magsimulang muli. Kaya madalas akong manalangin sa Diyos. Nabigyan niya ako ng paraan para magkaroon ako ng mas maraming oras sa mga pagtitipon. Kalaunan, ang planta namin ng langis ay nabili para gumawa ng bagong kalsada. Ito yan, sa ayos ng Tama. Tama. Hindi ko na kailangan magpabalik-balik sa dalawang planta katulad ng dati. May oras na ako para makipagkita at magbahagi ng mga salita ng Diyos na pagnilayan ng salita niya at mas mapalapit sa Kanya. Bumuti ang pakiramdam ko araw-araw. Matapos noon, nagsimulang bumuti ang kalusugan ko. Salamat sa Diyos. Sumigla ang pakiramdam ko at mas lumakas din ang katawan ko. Mas umayos at gumaan ang pakiramdam ko. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos, nanood ako ng isa pang video ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, pera ang nagpapaikot sa mundo. Ito ay pilosopiya ni Satanas at nangingibabaw sa buong sangkatauhan, sa bawat lipunan ng mga tao. Maaari ninyong sabihin na ito ay isang kalakaran dahil ikinintal ito sa puso ng bawat isang tao. Mula pa sa panimula, hindi tinanggap ng mga tao ang kasabihang ito, ngunit binigyan nila ito ng hayagang pagtanggap noong maranasan na nila ang tunay na buhay at nagsimula nilang maramdaman na totoo nga ang mga salitang ito. Hindi ba ito proseso ni Satanas na ginagawang tiwali ang mga tao? Kaya naman, matapos gamitin ni Satanas ang kalakarang ito upang gawing tiwali ang mga tao, paano ito nakikita sa kanila? Inaakala ba ninyo na hindi ninyo kayang mamuhay sa mundong ito nang walang salapi? Na kahit isang araw na walang salapi ay imposible? Ang katayuan ng mga tao ay base sa kung gaano karaming salapi mayroon sila. Gayon din ang paggalang na karapat-dapat sa kanila. Ang mga likod ng mahihirap ay nakayuko sa hiya, habang nagpapakasasa ang mayayaman sa kanilang mataas na katayuan.
Nakatayo sila ng tuwid at nagmamalaki, nagsasalita ng malakas at namumuhay ng may pagmamataas. Ano ba ang dinadala ng kasabihan at kalakarang ito sa mga tao? Hindi ba totoo na gagawin ng marami ang anumang sakripisyo para sa salapi? Hindi ba isinasakripisyo ng maraming tao ang kanilang dignidad at katapatan sa paghahanap ng mas maraming salapi? Higit pa rito, hindi ba marami ang mga taong nawawalan ng pagkakataon na gampanan ang kanilang tungkulin at sundin ang Diyos para lamang sa kapakanan ng salapi? Hindi ba ito kawalan para sa mga tao? Oo. Hindi ba't masama si Satanas sa paggamit sa pamamaraang ito at sa kasabihang ito upang gawing tiwali ang tao ng gayon? Hindi ba ito malisyosong pandaraya? Matapos itong mapanood, naunawaan kong itong mga dekadang iginugol ko sa paghihirap at pagpapagal ay dahil sa ang katiwalian ni Satanas at impluwensya ng lipunan ay umakay sa akin sa makamundong kalakaran at sumamba sa pera. Tama. Nung kabataan ko, nahikahos ang pamumuhay. Hindi ako pinapansin at minamaliit ako. Kapag nakakakita ako ng mayaman na maayos ang buhay at inirerespeto, sigurado ako na kailangan ko ng pera para mabuhay sa mundong ito. Hindi kalahatan ng pera, pero kapag wala ka nito, wala kang magagawa. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Ito pa ang ilan sa mga kasabihan. Ang sinumang may pera ay makapangyarihan. Una ang pera, at mamamatay ang tao para sa pera. Nag-ugat ang mga satanikong paniniwalang ito sa puso ko at kinontrol ang pag-iisip ko. Akala ko pera ang pinakamahalaga. Nahahangaan, rerespetuhin at magiging masaya ako dahil dito. Ang pagkakaroon ng pera ang naging tangi kong layunin. At ang iniisip ko lang ay ang mas kumita. Ano naman kung mahilo o mapagod ako o magkasakit at bumigay ang katawan ko. Kapag naiisip ko ang pagyaman at saka ang pamumuhay ng marangya, nagtitiis lang ako at nagpapatuloy. Kahit nung nagka-cancer ako, wala pa rin nagbago. Sa totoo lang lalo pang naging importante ang pera dahil kinailangan ko ang pera para makapagpagamot at gumaling. Hindi ako tumigil sa paggawa ng paraan para kumita. Mahigpit akong naitali ni Satanas at naging alipin ng pera. Iyon ang masakit na katotohanan. Totoo yan. Kahit na nagkaroon ako ng sasakyan, bahay, at kaunting pera, at nakakuha ng respeto at paghanga ng iba, hindi pa rin ako naging masaya noon. Nagkaroon ako ng mga sakit at nagkaroon ng cancer. Hindi mabawasan ng pera ko ang sakit na nararamdaman ko o maisalba ang buhay ko. Oo nga. Nakaramdam ako ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Wala ring saysay ang pagkakaroon ng maraming pera. Noon, ipinagpalit ko ang buhay ko sa pera. Ngayon, binibili ko ang buhay ko gamit ito. Nabuhay ako para kumita ng pera, pero nauwi ako sa walang-wala. Nakita ko noon na ang paghahangad ng pera ay ang maling paraan para mabuhay. Ito'y panlilin lang ni Satanas para ipahamak at gawin tayong tiwali. Isa itong tanikalang inilalagay niya sa ating liig. Oo nga. Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, hindi ko sana makikita kung paano ginagamit ni Satanas ang pera para igapos, kontrolin at saktan tayong lahat. Tama. At patuloy pa rin niya akong kinokontrol, pinahihirapan at pinaglalaruan. Tama. Natanto kong di naiintindihan ng tao ang katotohanan, kaya di nila alam kung paano mabuhay. Sinusundan lang nila ang karamihan, inuuna ang pera. Nakakalungkot talaga ito. Napakaswerte kong marinig ang tinig ng Diyos na humarap sa Kanya at makatakas din kay Satanas. Ito ang kaligtasan ng Diyos at puno ng pasasalamat ang puso ko sa Kanya. Salamat sa Diyos. Kalaunan, kapag umaalis ang asawa ko para mag-asikaso, kinakailangan kong magtrabaho sa planta. Nagkataong may pagpupulong kami noon. Kahit na nakikilahok ako,
balisa pa rin ang isip ko. Mahirap yan. Nakaramdam ako ng konsensya. Naalala ko kung paano ako nagkasakit para sa pagkita ng pera. Binigyan ako ng doktor ng sentensyang kamatayan. Ang Diyos ang nagligtas sa akin sa kamatayan at binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Pero hindi ko magawa ang tungkulin ko at masuklian ang pagmamahal niya. Pakiramdam ko'y may utang ako sa Diyos. Naisip ko ang sinabi ng Panginoong Hesus. Anong mapapala ng tao kung makamtan niya ang sanlibutan at mawawalan siya ng buhay? O anong ibibigay ng tao katumbas ng buhay niya? At sinasabi sa 1 Timothy 6:8, tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo. Amen. Amen. Tama. Anong silbi ng pagkita kung ikaw naman ay mawawalan ng buhay? Tama yan. Naisip kong paupahan ang planta namin ng uling. Mas maliit ang kikitain ko, pero sapat na para mabuhay. Makakasamba ako sa Diyos at magagawa ang tungkulin. Pero nagdalawang isip ako. Maganda ang takbo ng planta ng uling. At tunay ngang napakahirap simulan ng negosyong yon. Sayang naman kung isusuko ko yun. Nag-atubili ako nun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Isang araw, nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos. May pinakasimpleng paraan upang mapalaya ang tao sa ganitong kalagayan. Ang magpaalam sa dating paraan ng pamumuhay ng tao. Ang magpaalam sa dating layunin ng buhay ng tao. Lagumin at suriin ang sariling dating estilo ng pamumuhay, pananaw sa buhay, mga hangarin, pagnanais, at gayon din ang mga minimithi ng tao. At pagkatapos ay ihambing ang mga ito sa kalooban at hinihingi ng Diyos para sa tao. At tingnan kung tugma ang alinman sa mga ito sa kalooban at mga hinihingi ng Diyos. Kung mayroon dito ang naghahatid ng tamang mga halaga sa buhay, nagdadala sa tao sa mas malaking pagkaunawa sa katotohanan at hinahayaan siyang mabuhay ng may pagkatao at kawangis ng tao. Kapag paulit-ulit mong sinisiyasat at sinusuri ang iba't ibang layunin sa buhay na kinakamit ng mga tao at ang kanilang magkakaibang paraan ng pamumuhay, matutuklasan mo na ni isa sa kanila ay hindi akma sa orihinal na layo ng lumikha ng kanyang likhain ng sangkatauhan. Naglalayo ito sa tao sa dakilang kapangyarihan at pangangalaga ng lumikha. Lahat ito'y bitag na nagsasanhing maging masama ang tao at mapunta sila sa impyerno. Matapos mong makilala ito, ang tungkulin mo'y isantabi ang luma mong pananaw sa buhay, manatiling malayo sa sari-saring mga patibong. Hayaan ng Diyos na alagaan ang buhay mo't gumawa ng pagsasaayos para sa'yo. Magpasailalim ka sa mga pagsasaayos at paggabay niya na magkaroon ng walang pagpipilian at maging taong sumasamba sa Diyos. Amen. Amen. Habang binabasa ko ang mga salita niya, naisip kong ang mga satanikong alituntunin ng buhay na dati kong sinunod, pinipilit yumaman. Naniwala ako na pera ang nagpapaikot sa mundo at hindi kalahatan ng pera, ngunit kapag wala ito, wala kang magagawa. Para yumaman at makuha ang respeto ng mga tao, kinailangan kong magsumika para sa pera. Naging mahirap at miserable ang mga araw na yon sa akin. Tama. Tama. Ganun ba talaga kaimportante ang pera? Ano bang totoong maibibigay nito sa akin? Maibibili yun ng bahay, ng sasakyan, magkaroon ako ng magandang material na buhay, at mabibigyan ako ng respeto at ng panandaliang kasiyahan ng laman. Ngunit hindi nito malutas ang kahungkagan at sakit sa aking puso. O mabibigyan ako ng kapayapaan o kaligayahan. Hindi nun mapapahinto ang pagdurusa ko sa karamdaman o maisasalba ang buhay ko. Tama. Naalala ko ang punong guro sa lokal kong eskwelahan. May pera't katayuan siya pero namatay siya sa kanser. Hindi siya natulungan ng pera't katayuan at takasan ng pagdurusa at kamatayan. Alam kong mayroong mga mayayamang mapait at walang saysay ang buhay na nagpapakamatay na para tapusin iyon. Pati na ang mga taong nagsisinungaling, nandaraya, nakikipag-away at nanuloko ng tao. Nawalan sila ng konsensya para lang sa pera. Nakita ko sa mga kwentong ito at sa sarili kong karanasan na nagiging mas tiwali at mas masama ang mga tao dahil sa paghahangad kumita ng pera. Inilalayo sila nito sa Diyos at inilalapit sa kasalanan. Tama nga. Naisip ko si Job na hindi
Naghangad ng pera o material na kaginhawaan. Nagpaubaya siya sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at naghangad na malaman ng mga gawa niya. At sa huli, natamo niya ang biyaya ng Diyos. Naisip ko kung paanong nang tawagin na siya ni Jesus, isinantabi ni Pedro ang lahat para sumunod sa Diyos. Naghangad siyang makilala at mahalin ng Diyos. Pinerpekto siya ng Diyos at namuhay siya ng makabuluhan. Mula rito napagtanto kong ang pagkilala sa Diyos, pagsamba sa Kanya, pamumuhay ayon sa Kanyang salita, at ang pagkakamit ng Kanyang papuri ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay. Tama. Mahirap sa aking manampalataya at mahanap ang tamang landas. Kung ipinagpatuloy ko ang paghahangad ng kayamanan at makamundong kaligayahan at isinuko ang paghahanap sa katotohanan at kaligtasan, ito'y magiging kahangalan. Nang maisip ko ito, nawala ang pagdududa ko. Ayaw ko nang maging alipin ng pera. Gusto ko na lang ng mas maraming oras para hanapin ang katotohanan. Pagkatapos nun sinabi ko sa asawa ko ang tungkol sa pagpapaupa ng planta. Sa tulong ng mga pagsasaayos ng Diyos, napaupahan namin ito. Regular din akong nakadalo sa mga pagtitipon. Salamat sa Diyos. Salamat Ito'y sa Diyos. misteryosong gawa ng Diyos. Makalipas ang 2 taon biglang nagkasakit ang asawa ko at pumanaw na siya. Napakasakit ng pagkawala niya sa akin. At ipinakita nun sa akin kung gaano karupok ang buhay. Iginugol ng asawa ko ang halos buong buhay niya sa pagmamadali. Pinipilit niyang kumita ng pera. Ang blood pressure niya lagpas 200 na pero patuloy pa rin siyang nagtrabaho. Nang mabali ang tadyang niya, bumalik siya sa trabaho bago siya tuluyang gumaling at hindi rin siya nagpapahinga. Naging alipin din siya ng pera. Kinontrol at ipinahamak siya ni Satanas sa kanyang buhay. Tama. Hindi siya sumusuko kahit sa harap ng kamatayan. Ginusto niyang kumita ng pera at mabuhay ng masarap, pero nawala ang buhay niya. Hindi siya nailigtas ng katanyagan at kayamanan, o nabawasan ng paghihirap o nadaya niya ang kamatayan. Tama. Tama. Gaya ng sinasabi ng Diyos. Ginugugol ng tao ang buhay nila sa paghahanap ng salapi at katanyagan. Kumakapit sila sa mga dayaming ito, iniisip na ang mga ito ang tanging paraan ng suporta. Na para bang kung mayroon sila nito, maaari silang mabuhay, na maaari rin silang malibre sa kamatayan. Subalit kung malapit na silang mamatay, doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo ang mga bagay na ito sa kanila. Kung gaano sila kahina sa harap ng kamatayan, kung gaano sila kadaling mabasag, kung gaano sila kalungkot, at kung gaano sila kawalang magawa na walang ibang matatakbuhan. Natatanto nila na ang buhay ay hindi nabibili ng salapi at katanyagan. Nagaano man kayaman ng isang tao o kataas ang posisyon niya, lahat ng tao'y pantay-pantay na mahihirap at walang halaga sa harap ng kamatayan. Natatanto nilang hindi nabibili ng pera ang buhay, na di mabubura ng katanyagan ng kamatayan, na alinman sa pera o katanyagan ay di makakapagpahaba ng buhay kahit na 1 minuto o segundo. Amen. Kapag binabalikan ko kung paano ko ginugol ang buhay ko na kung ano-anong ginagawa para kumita ng pera, na nakakuha nga ako ng respeto at paghanga ng iba, pero pinahirapan naman ako ni Satanas hanggang sa halos ikamatay ko na ito. Ngunit iniligtas ako ng Diyos. Iniligtas niya ako sa alimpuyo ng salapi at binago ang direksyon ko sa buhay. Ngayon habang sinusundan ko ang katotohanan at ginagawa ang tungkulin ko, malaya at panatag na ang pakiramdam ko. Ito ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Tama. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Nakakatawa. Marami kong Napakabait talaga. talaga ng Diyos.